Maraming nagtatanong, kung may 100,000 pesos ako ngayon, ano magandang gawin dito? Sa presentation na to, pag-uusapan natin ang practical at smart na paraan kung paano mo mapapalago at mapoprotektahan ang 100,000 pesos mo. Kung iniisip mong gastusin lahat ito sa gadgets, travel o luho, wait lang. May mas magandang paraan para gawing stepping stone to financial freedom ang pera mo. So let's start with the best options. Build an emergency fund. Unang-una sa lahat, bago ka pa mag-invest o magsimula ng negosyo, kailangan mo muna mag-build ng emergency fund. Ito yung pera na nakatabi para sa mga unexpected situations, gaya ng biglang pagkakasakit, pagkawala ng trabaho, or emergency sa pamilya. Ang goal, at least 3 to 6 months ng living expenses. Halimbawa, kung 20,000 pesos ang monthly gastos mo, dapat may 60,000 to 120,000 pesos ka na nakaset aside. Ilalagay mo yan sa high interest savings account o time deposit para safe at madali pa rin ma-withdraw kung kailangan. Kung tingin mo importante magkaroon ng emergency fund, don't forget to like this video para mas marami pang Pilipino ang matuto kung paano maging handa sa buhay. Pay high interest debt. Kung meron ka namang utang, lalo na sa credit card na may interest na 24% hanggang 36% kada taon, unahin mong bayaran yan. Bakit? Kasi ang pagbabayad ng utang ay parang guaranteed investment return. Ibig sabihin, hindi ka na malulugi sa malaking interest na kinukobra ng bangko. Kapag nawala na ang utang, mas lilit ang stress mo at mas lalaki ang cash flow na pwede mong ipunin o i-invest. Ano ang pinakamalaking utang na gusto mong matapos this year? Comment mo sa baba para makapag-share din ako ng tips kung paano mo ito mababayaran ng mas mabilis. Invest in stocks or REITs. Kung tapos ka na sa emergency fund at nabayaran mo na ang utang, pwede mo nang i-consider ang investments. Magandang simula sa indexed fund tulad ng FMETF, safe at diversified. Dividend-paying stocks, nagbibigay ng passive income taon-taon. REITs o Real Estate Investment Trust. Para kang may share sa malalaking buildings at may 5 to 7% dividend yearly. Sa long term, ang returns na ito ay pwedeng umabot ng 8 to 12% kada taon. Kung gusto mo pang matuto ng mga investment tips na swak para sa mga Pinoy, subscribe lang para updated ka sa next video namin dito sa Phil Mentors. And comment down below, invest, para makita namin na maraming interesado sa topic na yan at gagawa namin ng libre pang videos. Kung may entrepreneurial spirit ka, pwede mong gawing seed capital ang 100,000 pesos para sa maliit na negosyo o side hustle. Pwede kang magsimula ng online selling sa Shopee, Lazada, o TikTok Shop. Food business o home-based food products. Digital products gaya ng ebooks o courses. Service-based businesses tulad ng tutoring, photography, or freelancing. Kung tama ang execution, ang 100,000 pesos mo pwedeng maging 200,000 pesos o higit pa. Ano sa tingin mo ang pinakamagandang business idea na pasok sa 100,000 pesos? Comment mo sa baba. Baka may makabasa at maging future business partner mo pa. Invest in yourself. Pero tandaan, ang best investment ay ikaw mismo. Pwede mong gamitin ang 100,000 pesos para matuto ng bagong skills tulad ng coding, digital marketing o freelancing. Mag-enroll sa certification, seminars o online courses. Mag-invest sa books, mentorship o coaching na magpapangat sa career art at income mo. Kasi kahit mawala lahat ng material na bagay, kung skills at knowledge na natutunan mo, dadalhin mo yan kahit saan. Kung gusto mo ng mas maraming content about personal growth at skills na pwedeng pagkakitaan, don't forget to hit like para mas marami pa tayong ma-share na ganitong tips. Real estate down payment. Isa pang solid na option na yung real estate. Pwede mong gamitin ang 100,000 pesos bilang down payment at pre-selling, condos, or house and lot. Pwede rin itong maging puhunan para bumili ng lote sa probinsya. Ang kagandahan sa real estate, habang tumatagal, tumataas ang value ng lupa at property. Kaya kung long-term ang habol mo, magandang ilaan dito ang pera mo. Kung may kilala kang naghahanap din ng ideas kung paano magamit ang extra 100,000 pesos nila, share mo ang video na to para makatulong din tayo sa iba. Ngayon, kung gusto mong safe at balanced approach, pwede mong hatiin ang 100,000 pesos mo. Halimbawa, 30,000 pesos para sa emergency fund. 20,000 pesos, pangbayad sa utang. 30,000 pesos, investment sa stocks or REITs. 20,000 pesos, skills o maliit na negosyo. Sa ganitong paraan, hindi nakatali lahat ng pera mo sa isang basket. May security, growth at opportunity ka nang sabay-sabay. Kung gusto mo pa ng ganitong step-by-step financial strategies,
Subscribe ka na dito sa channel natin, sa Phil Mentors, at i-turn on mo ang notification bell para updated ka palagi. Ang 100,000 pesos ay pwedeng mawala agad sa gadgets, travel at mga luho. Pero kung gagamitin mo ng tama, pwede ito maging stepping stone sa financial freedom. Kaya ang tanong, gagawin mo ba itong liability o asset? Kung nakakatulong sa iyo ang video na ito, like and share para mas marami pang Pilipino ang matututo kung paano palaguin ang pera nila. At huwag kalimutan mag-subscribe para mas marami pang tips on money, investing at success. Kita-kits sa next video! At kung seryoso ka talagang palaguin ang pera mo, I have something special for you. Pwede mo i-access yung ginawa naming libre, yes, free to, Filipino Wealth Starter Kit. Kasama dyan yung mga budget, template, tools, at step-by-step guide para makapagsimula ka ng financial freedom journey mo. Libre yan. Punta ka lang sa philmentors.com/free para ma-access ka agad. And also, magiging part ka ng online community ng mga Filipino na nagtutulungan, nagsishare ng ideas kung paano ma-achieve yung financial freedom. And syempre, don't forget to like, share, and subscribe dito sa video ng Phil Mentors para mas marami pang Pilipino ang matutong gawin ng asset, hindi liability, ang pera nila. Kita-kits sa next video.